Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Mateo chapter 12 verse 31 to 32. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglalapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Ang sinumang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsalita laban sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Ang pamumusong laban sa banal na Espiritu ay tumutukoy sa pagkilos ng sadyang iniuugnay ang gawain ng banal na Espiritu kay Satanas. Sa esensyal na tinatanggihan ng makapangyarihan ng banal na Espiritu, ang aktibong nilalabanan ng impluwensya nito na itinuturing ng maraming Kristiyano bilang isang hindi mapapatawad na kasalanan ayon sa Biblia. Partikular sa ating scripture na Mateo 12:31-32, ito ay hindi lamang basta itinutumbas ang banal na Espiritu kay Satanas, ngunit aktibong tinatanggihan ang gawain ng banal na Espiritu habang nauunawaan ang tunay na kalikasan nito. Ayon sa Biblia, ang paglalapastangan sa banal na Espiritu ay tinuturing na ang tanging kasalanan na hindi mapapatawad. Ang kasalanang ito ay kadalasang binibigyan kahulugan bilang isang patuloy at sadyang pagtatanggi sa paniniwala at gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Hindi lamang isang pahayag. Habang ang pagsasalita laban sa banal na Espiritu ay maaaring ituring na kalapastanganan, ang pinakamahalagang aspeto ay ang pusong saloobin ng aktibong paglaban sa gawain ng banal na Espiritu. Ang isang matigas na puso ay nangangahulugan ng isang sadyang pagpili upang isara ang gawain ng banal na Espiritu. Pagtanggi na kilalanin ang presensya o pamumuno nito. Ang dahilan kung bakit ito ay tinuturing na hindi mapagpatawad ay dahil ang individual ay aktibong pinipili na hindi magsisi o humingi ng kapatawaran, na mahalagang isara ang kanilang sarili sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin na makilala ang gawain ng Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay gamitin ang Biblia bilang gabay upang maunawaan at matukoy ang impluwensya ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng maingat na pag-aaral ng banal na kasulatan at pagpapahintulot sa banal na Espiritu na ipaliwanag ang kahulugan nito, na nagbibigidaan sa iyo na makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng kalooban ng Diyos at ng iba pang impluwensya. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabasa ng Biblia ng pasibo, ngunit aktibong naghahanap upang maunawaan ang konteksto, kahulugan at aplikasyon ng mga talata sa iyong buhay. Habang pinag-aaralan mo ang banal na kasulatan, ang banal na Espiritu ay makapagliliwanag sa iyong pangunawa at magpapahayag ng mga katotohanang maaaring hindi pa malinaw noon. Kapag naunawaan ang gawain ng Espiritu, isaalang-alang kung ang mensahe o damdamin ay naaayon sa mga katangian ng Diyos tulad ng pagmamahal, kabaitan, at katotohanan. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.